Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas kasama na po ang mga panayam. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago pa tayo magpatuloy sa ating balitaan, ay makikibalita muna po tayo dahil nalaman nga natin na ang Armed Forces of the Philippines po ay mas pinaigting ang kanilang pagtugon sa hazing of physical abuse dahil nga po sa isang concern ng pagkamatay ng 22-year-old na rookie private na si Charlie Patigayo ng Mindanao del Norte. Kaya naman ay live po natin kasama via Zoom si Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson po ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Magandang araw po, Colonel Padilla. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Ma'am Bea, and happy Sunday po sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong segment po ngayong umaga. Maraming salamat po at pinaulakan niyo po ang aming imbitasyon kahit na Sunday po. I know it's a rest day for some of us. Baka kayo po ay supposed to be rest day po ninyo. Ayun, so hindi na po natin patatagalin ha. Ma'am, ano po ba yung nangyari sa ating sundalo, si Private Charlie Patigayon? Meron na po bang investigation patungkol po dito? Ma'am Bea, based po sa ating initial report dito po kay Private Charlie Patigayon po, siya po ay accordingly ay nag-collapse po habang gumagawa po ng physical exercises sa reception ceremonies po ng Bravo Company ng 6th Infantry Battalion. Ang gusto po nating ilinawin po dito para po sa kapakanan po ng ating publiko ay malinaw po, ma'am, na hindi po ito rights at hindi rin po ito hazing. Ito po ay isang misnomer, according sa report na una. So ito po ay reception ceremonies po. Ang cause of death po na nakita po dito initially ay kidney failure po. With this po, agad po tayong nag-conduct ng ating internal investigation, led by its battalion commander at ang ating 6th Infantry Division po. Nag-create din po tayo ng tinatawag po nating Board of Inquiry or ito pong BOI. Sa ngayon po, ang status po nito, naiuwi na po sa norte po, ang labi po nito ang si Private Patigayon at hinihintay po natin ang resulta ng autopsy po na hinihingi ng kanyang pamilya. Ito pong BOI, ma'am, halos tapos na po at fina-finalize na po natin ang recommendations para po sa appropriate authorities po. Malinaw po ang layunin dito natin, na makita po ang buong katotohanan at matiyak po natin ang due process po dito, ma'am Bea. Ayun naman pala, meron na po palang investigation patungkol dito. Pero meron po ba tayong hiniheld accountable sa incident or paano po kaya ito, spokes?
Ma'am Bea, sa ngayon po, preliminary findings po natin, nag-identify po tayo ng 2 officers po, no? Isang first lieutenant at isang second lieutenant at 21 po na enlisted personnel. Ang status po ng mga ito, nasa kustodiya na po sila ng 60 Infantry Division Headquarters at under guard po sila ng ating military police po, yung ating MP. Depende po ma'am sa final result po ng investigation, maaari po natin silang sampahan ng parehong administrative or criminal case at as the case may be, no? Sa Armed Forces of the Philippines ma'am, malinaw po, wala pong exemption sa pananagutan po ma'am. Ayun, okay. So ayan, at least nakatutok naman po tayo dito. Pero dito po sa usapin ng Hazel, bagamat ito po nilinaw natin na hindi siya rites or hazing, reception ceremony at meron siyang isinasagawang physical exercises. Pero madako na rin po tayo dun sa usapin ng mga ganitong insidente. Meron po ba kayong datos or figures bilang na mga hazing related incidents for the past year and paano po natin ito tinutugunan? For this po, yung case na ito po nung kay Sergeant Patigayon, ma'am, no, kay Private Patigayon, isolated case po ito. Wala pa pong ganitong previous incident. Okay. Pero kahit bihira po ito, ma'am, malinaw po no na ang paalala po natin na tuloy-tuloy po ang review at improvement at ang ating safety at training protocol sa lahat po, no, ipinag-utos na po ng ating Chief of Staff ito sa lahat po ng training facilities all over the Armed Forces of the Philippines. Ito pong insidenteng ito is rare and with this po, we are still reinforcing po itong AFP's proactive review po ng ating safety standards sa mga ganitong ceremonies din po. Actually, ma'am, ang ating Commanding General ng Philippine Army, sa ngayon po, ipinatigil din po niya lahat ng reception ceremonies as of this time. Ayan, so safety standards ay talaga namang pinare-review at patuloy din po yung improvement. Ngayon po, Colonel Padilla, meron po bang tulong na binibigay ang institution sa family ni Private Patigayon? Yes, Ma'am Bea, no? Ang headquarters ng Philippine Army nagbigay po ng 115,000 na pesos po na initial na tulong po, no? Para po sa funeral assistance. Bukod po dito, ang ating 6th Infantry Battalion po nagbibigay din po ng full support sa pamilya po as of this time para po sa pagproseso po, no, ng mga nakalaang benepisyo at lahat po ng kinakailangang dokumento rin po para sa kanya. Ito po ay bahagi ng commitment po natin, no, para po lagi pong masiguro po na nasa likod po kami ng bawat sundalo at bawat pamilya po, no, sa mga ganitong panahon po ng pagkawala po. Ayun. Ang pinapakita po ng ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas dito, meron po tayo talagang compassion and concrete support even to the bereaved families po. Ayun, talaga naman at least nandiyan po ang Armed Forces of the Philippines na nakasuporta para po sa mga ganitong insidente ay hindi lamang po financial support kundi pati na rin po yung syempre pagpapakita na nakikiisa ang institusyon sa pakikiramay. Okay, final message na lang po spokesperson Colonel Padilla sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ma'am, sa ngayon po, nais po natin iparating ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na kami po ay taus-puso pong nakikiramay sa pamilya po ni Private Charlie Patigayon. Muli po naming nililinaw na ito po ay hindi po hazing, kundi series po ito, no, ng physical exercises na ginaganap po sa isang reception ceremony. Lahat po ng sangkot naman dito, bagkus mamay, nasa kustodiya na po ng Armed Forces of the Philippines at may bantay po na military police habang nagpapatuloy po ang ating investigasyon. Ang tunay na lakas, ma'am, ng bawat sundalo ay hindi po talaga nasusukat sa pananakit, kundi po sa respeto, malasakit po at pagkakaisa. At ito po ang pinapakita namin as we evolve towards becoming a real professional organization po. Sisiguraduhin po namin na makakamit po ang hustisya dito at patuloy po namin po protektahan ang dignitan at kaligtasan po ng bawat sundalo po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Okay. Salamat po, Ma'am Bea. Maraming salamat po. Yan po si Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa amin. Thank you, Ma'am. Happy Sunday po sa lahat. Happy Sunday.
Ayan, so nakibalita tayo kay Colonel Padilla tungkol nga po dito at sabi nga po niya binigyang diin na ang tunay na lakas ng isang sundalo ay dapat nagpapakita ng respeto, malasakit at dignidad at nagpapakita po ng prioridad po sa kaligtasan ng lahat. So natutuwa naman po tayo at nag-upheld naman po ang Armed Forces of the Philippines sa mga prinsipyong ito. At hindi po nakakalimutan ang ating mga kababayan, lalo na po itong mga sundalo at kanilang mga pamilya na minsan po ay naaapektuhan ng mga ganitong insidente. At sa pagpapatuloy po ng ating balitahan, dumako naman po tayo sa mga balita mula po sa Kilos Pampanguluhan. Unahin na po natin ito. Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa matagumpay na pagbisita sa bansang India. Sa kaniyang talumpati, sinabi ng Pangulo na itinuturing niyang strategic partner o estratehikong katuwang na mas positibo ang pananaw ang India. Ayon sa punong ehekutibo, positibo siya na sa pamamagitan ng bilateral partnership ng Pilipinas at India, mas mapapalawig pa ang progreso at kaunlaran ng dalawang bansa. Naniniwala ang Pangulo na mas lumago pa ang ugnayan ng Pilipinas at India. Anya, indikasyon nito ng pagkilala ng dalawang bansa sa magkaparehong interes at paninindigan sa mga bilateral na issue at iba pang mga mahahalagang regional at international na usapin. During my visit, I met with Prime Minister Narendra Modi and his top officials, wherein we discussed concrete ways to realize the full potential of bilateral and multilateral cooperation. Towards this end, our two governments signed several cooperation agreements. These were on judicial matters, space, science and technology, defense and security, culture and tourism. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ipinaalam din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lakas ng ekonomiya ng Pilipinas, ang talento ng mga Pilipino at mga oportunidad na naghihintay para sa mga mamumuhunan para sa kinabukasan ng bansa. Sinaksihan ng Pangulo ang paglagda ng Pilipinas at ng India sa 18 business agreements. We secured a total of 18 business agreements comprising real investments of $446 million and generated interest for a potential of up to $5.8 billion. These span key sectors such as digital infrastructure, renewable energy, healthcare, manufacturing, and IT BPM. From these, real investments are expected to generate more than 4,000 direct jobs, including large-scale employment linked to infrastructure, manufacturing, and renewable energy projects. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isa pa rin sa pinakamabisang paraan upang marinig ang boses ng Pilipinas ay ang pagbuo ng matibay na relasyon sa iba't ibang bansa at pagkakaroon ng alyansa. Sa isinagawang Foreign Policy Forum ng Observer Research Foundation, binigyan diin ng Pangulo na mahalagang magkaisa ang mga tinatawag na middle powers tulad ng Pilipinas. Ito'y upang marinig ang boses sa iba't ibang geopolitical issues sa buong mundo. Anya sa tulong kasi nito ay hindi lamang mahihinang bulong ang naririnig. Dagdag ng Pangulo, maging ang mga maliliit at paunlad pa lamang na bansa, may mga ipinaglalaban ding karapatan. The only way for middle powers to assert themselves are through being allied together and speaking, and many states, many middle powers speaking with one voice. And if there are enough of us, then that voice will be loud enough to be listened to by everyone else in the world. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, binigyang diin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsusulong sa isang malaya, bukas at inklusibong Indo-Pacific region. Iginiit ng Pangulo ang kahalagahan ng seguridad at pagtalima sa panuntunan ng batas sa maritime o karagatan, seguridad sa pagkain, katatagan ng supply chain at paglaban sa terorismo at iba pang mga banta. Mas pinaigting din ng punong ehekutibo ang kooperasyon sa India sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan. The Philippines and India have everything to gain from increasing our economic engagements. With members of our business delegation, I met with India's foremost business leaders and investors in New Delhi and Bengaluru. These include those that have already significant investments in the Philippines and also those considering entry into the Philippines. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mambabata, suportado ang security deals na nilagdaan ng Pilipinas at India. Narito si Nympha Asuncion. Buong suporta ang ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa mga security deals na nilagdaan ng ating pamahalaan at ng India sa naging state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang bansa. Ayon kay Estrada, ang mga kasunduan ay bahagi ng layunin ng Pilipinas at India na palakasin ang strategic ties sa gitna ng tensyon sa Asia-Pacific region, partikular sa mga aktibidad ng China. Sinabi ng senador na siya ring chairman ng Senate Committee on National Defense na malaking bagay na dumagdag ang India sa mga kaalyado nating bansa. Kaisaan niya natin sila sa hangarin na mapahusay ang seguridad sa dagat at mapalakas ang pagtutulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Binigyang diin rin ni Estrada na nangangahulugan ng mas maayos na proteksyon para sa mga mangingisda at maritime personnel ng Pilipinas ang pagkakaroon ng mas ligtas na borders at karagatan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Listahan ng pinakamalalaking kontratista ng flood control project pinaiimbestigahan na ng House Committee on Public Accounts. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Hiningi ng House Committee on Public Accounts sa Department of Public Works and Highways ang listahan ng mga pinakamalalaking kontratista ng flood control project sa national at regional level. Ito ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na siyang chairman ng komite upang maisama sa kanilang investigasyon at malaman ang sitwasyon ng implementasyon sa proyekto ng flood control. Ayon kay Ridon, ang hinihinging listahan ng mga kontratista ay bukod pa sa mga listahang binabanggit ni Senator Panfilo Ping Lacson na may mahigit 60 kongresista umano na mga contractors ang sangkot sa korupsyon ng flood control projects. Narito ang pahayag ni Congressman Terry Ridon. Well, there are, I think, main accusers of congressmen. No? So, meron daw 67 lawmakers and meron nagsasabi din po that a majority of legislators are involved in infrastructure corruption. So, again, and we will reiterate it today, I think it is most important for them to be able to name names. No? And the committee can in fact serve as a platform for them to make the actual accusation against legislators, whether senators, whether congressmen, if they're actually involved there. Iginiit ng kongresista na layo ng kanilang hakbang na malaman kung may mga proyektong hindi na kumpleto na antala, may ginamit na substandard materials at kung may ghost project sa flood control. Iginiit niyang lawmaker na dapat maayos na ipatutupad ang lahat ng proyekto ng gobyerno na nakatutulong o napapakinabangan ng bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. desididong lagdaan ang isinusulong na wag na muna ituloy ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Magbabalita si Alvin Baltazar.
Desidido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lagdaan ang sinusulong na huwag munang ituloy ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ang dahilan ayon sa Pangulo, critical kasi ang tagumpay ng BARM election para sa kapayapaan sa Mindanao. Kaya may mga mungkahi, sabi ng Presidente, na huwag maisabay ang BARM elections. Nagsalita na rin niya dito ang COMELEC na nagsabing magiging mabigat ang magkakasabay na tatlong malalaking halalan sa loob lamang ng maikling panahon. Natatapos pa lang din kasi ng midterm elections nitong Mayo. At dagdag ng Pangulo na hindi rin niya ito magiging conflict sa desisyon ng Korte Suprema na hindi maaaring paikliin ang termino ng mga barangay officials. Sa halip, mapapalawig pa nga ang kanilang panunungkulan sa pamamagitan ng pagpapaliban ng eleksyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Korte Suprema nilinaw na hindi unanimous ang desisyon sa kaso ng League of Cities case. Si Lawrence Tanhoco sa ulat. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi unanimous ang naging desisyon sa kaso ng League of Cities case. Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumaiting, walang katotohanan ang kumakalat na pahayag na iisa ang naging boto ng mga mahistrado sa nasabing kaso. Dagdag pa ng opisyal, hindi rin malinaw kung saan nagmula ang claim na unanimous ang ruling. Matatandang ang naturang issue ay lumutang sa gitna ng mga diskusyon sa Senado kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Payo ng Korte Suprema, bisitahin na lamang kailang e-library upang makita ang opisyal na desisyon at resolusyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Education o DepEd mariing kinondena ang nangyaring pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Nueva Ecija. Detalye na balita mula kay J. Mark Dagala. Mariing kinundina ng Department of Education Central Office ang nangyaring pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Nueva Ecija. Sa inilabas sa pahayag ngayong araw, iginiit ng kagawaran na walang lugar ang karahasan sa mga paaralan. Ang mga paaralan kasi ay dapat lugar ng pagkatuto at dapat maramdaman ng mga mag-aaral na ligtas sila rito para maiwasan ang mga kalintulad ng insidente na nawagan ng DepEd na higpitan ang mga security protocol na pinatutupad sa mga paaralan. Pinuri din naman ng DepEd ang Schools Division Office sa Nueva Ecija sa Luis na pag-aksyon at pakikipag-ugnayan sa mga otoridad para sa investigasyon sa insidente kasabay ng pagtitiyak ng suporta sa pamilya ng biktima. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Dangerous Drugs Board o DDB, pinag-iingat ang publiko laban sa paglaganap ng tuklaw cigarettes. May report si Ray Ferrer. Pinag-iingat ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng Dangerous Drugs Board ang publiko laban sa paglaganap ng tuklaw na kilala bilang tuklaw cigarettes. Ayon kay PDEA Director General Isagan Heneres, lumitaw sa laboratory examination ng ahensya na may presensya ng nicotine at synthetic cannabinoid ang sigarilyo na mas mabagsik pa sa marijuana. Kapag ginamit ang tuklaw ay maaaring makaranas ng psychotic episodes at hallucinations ang mga naninigarilyo. Ang tuklaw ay isang tobacco plant na itinatanim sa kabundukan ng Northern Vietnam. Babala ng PDEA sa publiko na huwag tangkilikin ang tuklaw dahil sa mga seryosong panganib sa kalusugan. Pinapayuhan din ang mga magulang na sabihan ang kanilang mga anak na huwag nang tangkain pang subukan ang pagsisigarilyo nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine Red Cross nagpadala ng karagdagang nurse sa San Lazaro Hospital sa Maynila bilang tugon sa pagsipa ng kaso ng pasyenteng may leptospirosis. Narito si Dayan Lear. Nagpadala ng mga nurse ang Philippine Red Cross o PRC sa San Lazaro Hospital sa Maynila bilang tugon sa pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis.
Ayon kay PRC Chairman Richard Gordon, ipinadala sa San Lazaro Hospital ang mga nurse mula sa PRC Hemodialysis Center at mga volunteer ward nurse mula sa PRC Manila Chapter upang tumulong sa mga pasyenteng may leptospirosis. Tiniyak ng PRC na nakahanda itong tumagon sa sitwasyon at magbigay ng tulong kung kinakailangan. Pinaalalahanan din ng PRC ang publiko na iwasan ang paglusong sa baha, magsuot ng protective boots kung lulusong sa baha, at agad na magpatingin sa doktor kung makararanas ng lagnat, pananakit ng kalamnan matapos ma-expose sa baha. Mula sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga sakot sa viral video na tug of war humarap sa City Hall. Magulat si EJ Lazaro. Humarap sa City Hall ang ilang individual na nasangkot sa viral na video na tug of war sa gitna ng sunog sa Aroma Tondo upang ipaliwanag ang kanilang panig at linisin ang kanilang pangalan. Sa programang Yormes Hour kagabi, sinabi ng grupo na sila ay tumulong sa kapulisan noong Agosto 6 upang iligtas at bantayan ang mga kable ng kuryente laban sa mga nagtatangkang magnakaw sa gitna ng sunog. Mariin nilang itinanggi ang paratang ng pagnanakaw at iginiit na mali ang pagkakaunawa sa kumakalat na video sa social media. Anila ang kanilang pagharap ay bahagi ng kanilang pagsisikap na itama ang maling akala ng publiko at linisin ang kanilang pangalan. Binigyang diin naman ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang Facebook post ang kahalagahan ng pagiging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon online at ang pangangailangang alamin muna ang buong kwento bago manghusga. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At na ating nakalap ng mga national news, ang tabayanan ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Ma'am, ano po ang masasabi mo sa pagsuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-angkat ng bigas sa ibang bansa? Ako si Lorely Constantino, taga-Marikina Aplaya, nagtindang gulay, sari-sari, ban-ban ng mga baligya na gikan sa bukid. Ang maingon lang na ko, no, kung maaari, isuspindi talaga yung pag-angkat ng bigas dahil kawawa naman yung mga farmers natin, gaya ng mga gulay natin. Wala tayong mabigyan ng magandang gulay kung i-ano natin. At saka yung bigas, mas maganda yung sa atin talaga galing ang bigas. Tulungan naman natin ang mga farmers na sana kumari lang doon tayo magkuha sa kanila ng bigas para naman umangat yung mga pangkabuhayan nila at saka yung pamumuhay nila sa bukid. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan. Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na naipapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies not just for artists but also to writers, to art critics,
to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito'y sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan at mga obrang mas makabago, mas makulay at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay at mas kinikilala. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Mahigit 500 magsasaka lumahok at nakiisa sa ika-5 Luzon Mango Congress sa Ethiague, Isabela. Si Dina Villacampa ng RP2 Gigaraw sa report. Maturo 500 na mango growers sa Intero Luzon ay nakipartisipar ni Komersyo at Industriya na makaufon ta ekonomiya na Pilipinas. Nikagi ni Department of Agriculture Undersecretary for High Value Crops Development Program Cherry Marie Natividad Caballero na itaba na gobyerno ay mapakasta i-industriya na mangga. Todo isuporta ni Yawa at tao na ahensya, gita na pangufunta nila nga mga lekta gumatang ta produkto da, lalo na i-eksportasyon na manggada. Nagkagigapan ni Director Rosemary Aquino na DA Region 2 na mas mabibibi ipangufunda ta mango growers ira no mabuo ira ta asosasyon tapeno mas aru ufon na mala da tag gobyerno. Nagafu ta Radyo Pilipinas tugigaraw sakan si Dina Tudor Villacampa para ta Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagbabawal sa mga menor de edad sa lungsod ng Baguio, bawal lumabas o magtungo sa mga pampublikong lugar sa panahon ng class suspension, isinusulong sa isang ordinansa. Magbabalita si Joseph Cabanas ng RP Baguio. Maising singasing iti sanggunyang panlunsod ti Baguio ti maysa nga ordinansa amang iparit kadagiti ubing wenno minor di edad nga agpasyar wenno agturong kadagiti pampubliko a lugar iti tiyempo a masuspindi ti klase gapuanan ti Baguio layus kanda dumapay a kalamidad tapno maipasiguro ti kinatalged dagitoy. Sigon kini Councilor Betty Lourdes Tabanda, iti kanito ama i-anunsyo ti class suspension dagos ama i-implementar ti curfew for minors, partikular kadagiti agtawan sa nga 10 ket 6 agpababa. Na ilanad pa iti nasao asing-asing adaytoy ket i-implementar ti City Social Welfare and Development, Baguio City Police Office, Public Order Safety Division, opisyales ti barangay ken dagiti otorisado a personnel. Kabayatan na dagiti matiliw a minor di edad ket maipasidong iti intervention process iti umuna a panaglabsing ti minor di edad ket maiendorso para iti guidance counseling babaan iti Council for the Protection of Children. Iti may kadwa a panaglabsing maipasidong ti counseling iti Social Welfare Development Office sa Jai Silungan Center ken ti may katlo wenno sumarunong a panaglabsing ket intervention nga dan iti pannakipasatda iti community service program. Manipod dito'y Radyo Pilipinas, Baguio City. Siyak ni Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagsasanay para sa mga magsasaka sa Catanduanes, isinagawa si Rosie Nieva ng RP Virac sa Balita. Pigkondusir sa Bridge Agritourism Park San Andres, Catanduanes ang Capability Enhancement Training for Farmer Leaders on Climate Resilience Rice-Based Integrated System na pigatindiran kang 30 mga paraoma gikan sa manlain-lain na rice cluster sa Catanduanes. Obheto kan training na itaas ang level kan teknikal na kaaraman asin kasanayan kan mga partisipante dapit sa Climate Resilience Rice-Based Integrated Farming Technologies komo kasimbagan sa epekto kan climate change sa sektor nin agrikultura. Pigtawan doon kang programa an integrasyon kan mga teknolohiyang angkop sa lokal na kamugtakan kan agroklimatiko nganing mapalangkaw ang produktibidad, kita asin kabilugan na kakayahan kan mga paraoma sa rehiyon. Sigon sa ATI Bicol, ang aktibidad ang parte kan mas mahewas na inisyatibo sa irarom kan programang Paitaas Top 555 na obheto nga pakusugon ang kita kan mga saradit na paraoma sa paagi kan pagtatanom nin mga matitibay na pananom kabali na ang upe, uraro, moringa, tanglad, asin, kasaba. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagtutulungan ng sektor ng media at community workers para mas mapalalim ang kaalaman at pag-iwas sa HIV/AIDS isinusulong. Detalye mula kay Jess sa Agua Ilana ng RP Cebu. Anaa sa 35 ka mga tigbalita o community workers ang dungan nga nagkat-on unsaon pagtuki ang sensitibong hisgutanan sa human immunodeficiency virus kun HIV ug acquired immunodeficiency syndrome kun AIDS. Ang kalihukan nga giuluhan Visibility is Key Media Dialogue on HIV and AIDS hiniusang aktibidad sa UNAIDS, Ideals Lawyering for Development ug ang grupong gugma gipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo. Lakip sa gituki mao ang mga katungod sa mga individual nga nahiagom sa maong sakit ingon man ang pagtinabangay sa komunidad aron agakon kadtong adunay HIV ug AIDS. Lakip sa gipasabot sa kalihukan na mao ang balaod nga nagpanalipod sa mga tawo nahiagom sa maong sakit ingon man ang silot ngadto sa mulapas sa mga katungod sa mga biktima sa sakit nga HIV ug AIDS. Gipaambit ni Attorney J. Fernandez, ang legal officer sa grupong Ideals, ang Republic Act 11166 o Philippine HIV and AIDS Policy Act of 2018 nga naglatid sa insaktong pamaagi sa pagpahibalo sa publiko mahitungod og kabahin sa pasyente nga na-diagnose sa HIV/AIDS. Importante nga dunay direktang pagtugot gikan sa pasyente ang maong pagpublikar base sa balaod. Ang mapamatud-an nga nakalapas sa Philippine HIV and AIDS Policy Act mamahimong mapriso o di ba kaha makamulta. Gipalapdan usab sa maong balaod ang access ngadto sa HIV testing, treatment ug information drive. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 3 million pesos na Goat Multiplier Farm Project ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa kooperatiba sa Sibalom Antique. Magulat si JP Hervas ng RP Iloilo. Gin-turn over na sa Department of Agriculture Western Visayas ang 3 million pesos nga Goat Multiplier Farm Project sa San Jose Multipurpose Cooperative. Ang proyekto nahamtang sa Sibalom Antique ang kabahin sang Livestock Economic Enterprise Development o kun LEED program sang ahensya. Katuyan sa programa nga mapataas pa ang kita sang kooperatiba matagan sabat ang nagataas nga demand sang gatas kag karne sang kanding, makahatag sang dugang nga trabaho sa komunidad kag maduso ang gender inclusive practices pinaagi sa pagpabaskog sang kababainhan sa pagsagod sa mga kanding. Para masiguro nga mapadayon ang proyekto, ang project ginalakipan sa paghatag sa mga breeder goats, feeds kag veterinary supplies, farm equipment kag bagong tukod nga goat housing facilities. Magapaydalo man ang mga miyembro sa kooperatiba sa paghanas angot sa animal husbandry, nutrition, kag disease management. Dagikan sa Iloilo, JP Hervas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan, balitang pampalakasan at balitang showbiz mula kay Steph Vicente sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Tumaas ang utang ng gobyerno bilang parte ng Gross Domestic Product o GDP sa 63.1% nitong katapusan ng Hunyo, ang pinakamataas na ratio simula pa noong taong 2005. Ayon sa Bureau of the Treasury o BTR, ang ratio nitong katapusan ng Hunyo ay mas mataas kumpara sa 62% sa nakalipas na quarter at sa 60.9% ng kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Layunin ng gobyerno na maibaba ang ratio sa 60.4% sa katapusan ng 2025 at sa 56.9% pagdating ng taong 2028. Sinabi ni Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort na ang mas mataas na debt to GDP ay malamang dahil sa mas malawak na budget deficit. Sa unang 6 na buwan ng taon, ang budget deficit ng gobyerno ay lumawak ng 24.69% sa 765.5 billion pesos. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA nitong Huwebes na lumago ang GDP sa 5.5% sa 3 buwan mula Abril hanggang Hunyo kumpara sa 5.4% na nairehistro sa unang 3 buwan ng taon at 6.5% noong 2024. Sinabi naman ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kinukonsidera ng Department of Finance o DOF na 70% ng GDP ay ang international threshold para sa sustainable borrowing kumpara sa 60% rule of thumb na pinagbabasehan ng multilateral banks. Ayon sa Treasury, tumalon ang outstanding debt sa makasaysayang 17.27 trillion pesos nitong katapusan ng Hunyo. Nasa 69.2% ng kabuang utang ay mula sa domestic creditors habang ang natitira ay mula sa foreign creditors. Sa katapusan ng Hunyo, tumaas ang domestic debt ng
13% sa 11.95 trillion pesos mula sa kaparehong panahon noong 2024. Sa kabilang banda, tumaas din ang external debt ng 8.3% sa 5.32 trillion pesos. Tinataya na ang outstanding debt ng gobyerno ay aabot sa 17.35 trillion pesos sa katapusan ng 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, lumago ang kayamanan ng 50 tycoon ng Pilipinas ng 6% o mahigit 86 billion US dollars o nasa 4.92 trillion pesos ngayong taon, kung saan halos kalahati ng nasa listahan ay mas mayaman ngayon kumpara sa nakalipas sa taon. Ayon sa Forbes Asia, ang magkakapatid na C ang pinakamayaman sa listahan ng Philippines 50 Richest for 2025 kahit mo ba ang net worth nito ng 1.2 billion US dollars. Nagposte ang 6 na magkakapatid na sina Teresita, Elizabeth, Henry Jr., Hans, Herbert at Hardy ng pinagsamang net worth na 11.8 billion US dollars. Sila ang nagmana ng SM Group na itinayo ng yumaong si Henry C. Sr., ang pinakamayaman na tao sa Pilipinas hanggang sa kanyang pagkamatay noong January 2019. Napunta naman sa ikalawang pwesto si Ports and Casino Tycoon Enrique K. Razon Jr. sa ikalawang magkakasunod na taon. May net worth ang chairman ng International Container Terminal Services Incorporated at Bloomberry Resorts Corporation ng 11.5 billion US dollars, mas mataas kumpara sa 11.1 billion US dollars nitong nakalipas sa taon. Nananatili naman sa ikatlong pwesto si property tycoon at dating politiko na si Manuel B. Villar Jr. na may kayamanan na umabot ng 11 billion US dollars, mas mataas ng bahagya kumpara sa net worth na 10.9 billion US dollars nitong nakalipas sa taon. Nasa ika-4 na pwesto naman si San Miguel Corporation Chairman at Chief Executive Officer Ramon S. Ang na may net worth na 3.75 billion US dollars, bahagyang mababa o bumaba kumpara sa 3.8 billion US dollars na net worth nitong nakalipas na taon. Sa ikalawang pwesto ay sina DMCI Holdings Incorporated Chairperson Isidro A. Consunyi at kanyang mga kapatid na may net worth na 3.7 billion US dollars. Samantala, pumasok sa number 6 ang pamilyang K. Ascona na may 3.6 billion US dollars na net worth. Pumasok ang pamilya sa listahan ng pinakamayaman pagkaraang yumao si Mercury Drug Corporation President Vivian Q. Ascona noong Abril. Ang kanyang anak na si Steven Ascona ang humawak sa drugstore chain. Tumaas naman ng bahagya sina Jaime Zobel de Ayala at ang kanyang pamilya sa ika-7 pwesto na may 3.4 billion US dollars, mas mataas ito kumpara sa 2.6 billion US dollars noong 2024. Bumaba naman ng isang pwesto sa ika-8 si Taipan Lucio Citan, chairman ng LT Group Incorporated na may net worth na 3.2 billion US dollars. Ang mga founder ng Pure Gold Price Club Incorporated na sina Lucio at Susan Ko ay napunta sa ika-9 na may net worth na 3 billion US dollars, habang si Jollibee Foods Corporation Chairman Tony Tan Katyong ang bumuo ng top 10 na may 2.9 billion US dollars. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, inaasahan na mababawasan ang presyo sa mga produktong petrolyo ngayong darating na linggo. Sa isang pahayag, sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na posibleng bumaba ang presyo ng diesel ng 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro, habang ang gasolina naman ay posibleng matapyasan ng 40 centavos hanggang 60 centavos kada litro. Ito
Ito ay base sa Mean of Platts Singapore o MOPS, ang benchmark ng refined oil ng Timog Silang Asya at base na rin sa average foreign exchange nitong nagdaang linggo. Dagdag ni Bellas na ang karagdagang increase sa produksyon ng OPEC Plus at patuloy na di katiyakan sa tariff ang ilan pang mga rason sa pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi ni Bellas na ang pag-asa na magkaroon ng hinto sa gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia ay nakatulong din sa pagbaba ng presyo ng langis. Tinukoy din ni Bellas ang pagdagdag ng supply mula sa China kung saan dinagdagan ng mga Chinese refiner ang kanilang produksyon para gumalaw ang presyo ng krudo. Ang pinal na anunsyo ng mga presyo ng langis ay inaasahang ilalabas sa Lunes, Agosto 11 at ipatutupad sa Martes, Agosto 12. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan na po ang mga balita para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, dadako na tayo sa ating segmentong Balitang Sports sa pagbabalik ng ating programa makalipas ang ilang paalala. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan. Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ng ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Sports. Pinangunahan ni Dwight Ramos ang third quarter para dalin ang Gilas Pilipinas sa 66-57 na panalo laban sa Iraq kung saan nanatiling buhay ang national sa 2025 FIBA Asia Cup na ginanap sa Jeddah, Saudi Arabia nitong Sabado. Ipinamalas ng Star Guard ang kanyang pinakamagandang performance sa tournament at naiwasan ng Gilas ang elimination at kunin ang kanilang unang panalo sa Group D para magtapos na may 1-2 record. Dahil sa panalo, nakapasok din ang national team sa playoff para sa quarterfinals. Nagtapos si Ramos na may team high na 21 puntos kasama pa ang 3 triples na naging mitsa ng pag-arangkada ng Philippine squad sa third quarter habang nakakuha din ng 5 rebounds, 1 assist at 1 steal para punan ang malamyang opensa ni Justin Brownlee. Nagdagdag naman si AJ Edu ng siyam na markers, 7 boards, 3 steals at 2 blocks habang si Brownlee na may average na 28 puntos nitong torneo ay nalimitahan lamang sa 8 puntos subalit nakakuha din ng 7 rebounds, 4 na assists at 3 steals. Nanguna naman sina Ali Ismail at Tulfikar Hamodi ng Iraq na kapwa nagtapos na may 13 puntos habang nag-ambag. Si Al-Zuhairi ng 3
ng 8 markers, 10 rebounds at 1 steal para tapusin ang torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, nagsanib puwersa ang Alas Pilipinas Women sa ikatlong set, subalit hindi na rin kinaya at kinuha ang 22-25, 17-25, 26-24, 16-25 na pagkatalo laban sa Thailand sa Leg 2 ng Southeast Asian o CV League nitong Sabado na ginanap sa Ninh Binh, Vietnam. Kakagaling lamang ng Pilipinas sa straight sets na pagkatalo kontra Asian powerhouse na Vietnam nitong Biyernes, kinuha ng Alas ang third set para dalhin sa fourth set, subalit ipinakita ng Thailand kung bakit sila ang defending champions para manatiling walang talo sa 2-0 na record. Dehado ng 4 puntos sa third set, 17-21, nagpakawala ng ilang puntos ang Alas kung saan nakascore si Bella Belen bago mahinto ni na Madi Madayag at Shaina Nitura ang pag-atake ni Pimpitshaya Kokram para ibigay sa kanila ang unang set point, 24-23. Naitabla ng Thailand ang score sa 24-all sa pamagitan ng back row kill ni Sasi Papron Jan Thawisut. Subalit ipinakita ni Angel Canino ang kanyang lakas at kinuha ang dalawang magkakasunod na puntos para dalhin ang 8-time CV League gold medalist sa ika-4 na set. Makakatapat ng Thailand ang Vietnam sa linggo para sa gintong medalya, habang layo ng Alas na kunin muli ang bronze medal sa oras na magtapat sila ng Indonesia para sa ikatlong pwesto. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, madaling dinispatcha ng Creamline at Cherry Tigo ang Farm Fresh at Nixled sa kanilang quarterfinals duel para kumpletuhin ang line-up sa semifinals ng 2025 PVL On Tour na ginanap sa PhilSports Arena nitong Sabado. Nalusutan ng Creamline ang pagtangka ng Farm Fresh sa fourth set bago kunin ang 25-19, 25-19, 26-24 na panalo, habang nilampaso naman ng Cherry Tigo ang Chameleons 25-17, 25-15, 25-20. Pinangunahan ni Michelle Gumabaw ang Cool Smashers na nakalikom nitong 15 puntos, habang si team captain Alyssa Valdez ay nagtapos na may 12 markers at siyam na excellent receptions. Nagdagdag naman si Gemma Galanza ng 10 puntos, ang 6 na excellent digs. Samantala, maganda ang nilaro ng Cherry Tigo para dispatchahin ang Nixled. Nakapagtala si Ces Robles ng 12 puntos para pangunahan ng crossovers, kasama pa ang 4 na excellent receptions, at nakakuha siya ng tulong mula kina veteran Ara Galang at rookie Rene Peñaflor na nakagawa ng tig-11 puntos bawat isa. Makakatapat naman ng Cool Smashers ang wala pang talong PLDT high-speed hitters, habang magtutuos ang crossovers at top-seeded Signal sa semifinals na magsisimula na nitong darating na Martes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na po magtatapos ang ating segmentong Balitang Esports. Susunod na po ang Balitang Artista sa pagbalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Nagbabalik na pong muli ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang segmentong Balitang Artista. Time heals all wounds. Ito ang pagsuma ni Lian Paz, 37 years old, sa pagkakaayos nila ng estranged husband na si Paulo Contis, 41 years old. Sa isang panayam, ibinahagi ni Lian kung paano nanibalik ang komunikasyon ni Paulo sa mga anak nila. Dalaga na ang mga anak nilang sina Sonia at Celine. Mula nang maghiwalay sina Lian at Paulo noong taong 2012 ay si Lian na ang nagpalaki sa mga anak. Ang longtime partner ni Lian na si John Cabahug na 38 years old na ang tumatayong ama ni na Sonia at Celine ang kinikilalang ama ng mga bata. Pero noong nakaraang taon, nagsimula raw mag-reach out si Paulo kay Lian. Dumaan daw muna sa proseso bago pumayag si Lian na magkaroon si Paulo ng komunikasyon sa mga anak nila. Quote and unquote, nag-message siya sa Instagram pa nga yun kasi syempre wala naman siyang number ko. So nag-reach out siya doon, minsan sinisin ko lang yung message. Tinitingnan ko, 'di ba? Kasi hanggang saan ka? Kung mag-give up na, then it means hindi seryoso, di ba? Hanggang doon lang yung effort. Siniguro ni Lian na sincero ang intensyon ni Paulo. Quote and unquote, medyo lately lang siguro na okay kasi I was trying to also check on his heart kung parang seryoso na ba, totoo na ba ito yung paglapit niya. Kasi pag involve yung media, then I would think baka it's all for the media at ayokong masama yung mga bata. Kasi my kids are really private and doing good in school, so I don't want to jeopardize that. So, chinecheck ko yan. Pumasa naman daw si Paulo, quote and unquote, and nakita ko naman na talagang he was trying to reach out in private at saka consistent naman yung pag-reach out niya privately, walang media involved. So, totoo, nakita na feeling ko seryoso na siya sa pag-reach out sa mga bata kasi lumalaki na rin Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, taliwas sa tinatamasa ngayong tagumpay ng OPM singer-songwriter na si Maki ang isang madilim na karanasan noong siya ay nagsisimula pa lamang sa industriya. Bago naging matagumpay na singer ay ilang auditions ang sinalihan ni Maki na sumubok sa katatagan niya para sa pag-abot ng kanyang pangarap. Sa Fast Talk with Boy Amunda, ibinahagi ni Maki ang ilan sa mga pagsubok at rejection na hinarap niya noong nagsisimula pa lamang siya sa showbiz industry. Ayon sa Dilaw Singer, may isang audition na hindi niya malilimutan. Maliban sa ito ay naging traumatic, nagbigay raw ito ng matinding hamon para questionin ang sarili kung para ba sa kanya talaga ang mundo ng showbiz. Pagbubunyag ni Maki, naging biktima siya ng verbal sexual harassment sa isang closed-door audition na kanyang pinuntahan. Nangyari raw ito noong siya ay 15 years old pa lamang. Pagbabalik na ngayon 25 years old na singer, quote and unquote, dito po ako pinaka na-challenge if I were really to pursue this industry. Actually, hindi po ito alam masyado ng mga tao sa akin. I don't even know if my parents know this. I was 15 and sobra po akong full of passion, full of dreams, and then I auditioned. I did everything, nag-acting, nag-sing, dancing in front of one person kasi nilock niya yung pinto. Sa kalagitnaan ng pagkukwento, natigilan saglit si Maki para huminga ng malalim bago nagpatuloy sa pagsasalita. Saad niya, quote and unquote, after the audition po, tinanong niya ako ng questions na medyo hindi po siya pambata. First time ko po kasing matanong ng mga ganong bagay, tapos sa industry na ito, syempre hindi ko po siya alam kung paano sagutin. Diretsang tanong ng host na si Boy Abunda, quote and unquote, were you sexually harassed? Mabilis na sagot ng singer, quote and unquote, hindi ko po alam kung tatawagin ko siyang ganon. Sundot muli ni Tito Boy, quote and unquote, were you verbally sexual harassed? Because harassment comes in many forms. Sabi ulit ni Tito Boy, quote and unquote, naramdaman mo ba na na-violate yung iyong pagkatao? Tinanong ka ba ng mga katanungan na may kinalaman sa... Ito naman ang sagot ni Maki, quote and unquote, opo. Ayon sa singer, hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga tanong noon at hindi na rin niya matandaan kung sino or kung ano pala ang kanyang isinagot. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At dito na nagtatapos ang ating mga segmento para sa araw na ito. Ito po si Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po kakabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Leo Magpayo sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente, sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. At maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang, maging kay Steph Vicente na naghatid sa atin ang ating balitang negosyo at kalakalan, balitang palakasan at balitang showbiz. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.